Hello everyone! Good morning! This is your teacher Leo here in Thailand and welcome back to my vlog. And for today's video guys, ay samahan nyo naman ako para pumunta sa Ministry of Foreign Affairs para i-stamp ang aking mga documents kasi nga kakailanganin daw pala yun para sa pag-process ng aking visa. Kaya heto, hindi na naman pumasok sa school para pumunta sa Foreign Affairs. O diba, kahit hindi pumapasok may sahod. Pero okay lang naman kasi nga para naman sa aking trabaho, para maging legal tayo dito na nagwo-work. Nag-aantay na nga tayo ng bus guys at medyo matatagalan ka talagang mag-antay dito kasi nga traffic talaga kapag umaga. Ayan nga guys, kung makikita nyo yung number 66 at kung saan yung nagblink na blue na yun ay nandoon ako. So ayan no, paparating yung number 66. So antayin natin yan para makasakay na tayo kasi medyo malayo din yung pupuntahan natin. Kaya kung titignan natin yung pupuntahan natin guys, so nandito tayo sa mismong location na ito. So papunta dun. So bale 34 minutes ang na-estimate niyang time kung gaano katagal at depende pa yan kung gaano kadami ang traffic na madadaanan o di ba medyo mahirap din naman. Pero kung tutuusin guys, malapit lang yan pero dahil nga sa traffic ay doon tayo na itatagal. Patiently waiting and nag-aantay nga tayo kasi nga nakalampas yung isa dahil hindi yata napansin yung ibang sasakay. Kaya ayan, mag-aantay ulit tayo. So ayan na naman yung isang bus na number 66. Yan kasi yung number ng bus na pupunta dun sa pupuntahan natin sa pangatlong bus. Kaya kailangan nating antayin ng mabuti at tignan ng mabuti para hindi na naman lumampas sa atin. So ayan na yung number 40, nakalampas na. So 511 at 66. And finally guys, ayan na siya, yung number 66. So dyan tayo sasakay. Bale, mura lang pala ang pasahe dito guys. Kung sa aircon ka sasakay papunta doon sa pupuntahan ko from here ay 23 baht lang. And kung sa may hindi aircon, sa may ordinary bus ay 8 baht lang. O diba? Saan ka nakakita ng 8 baht na pamasahe? Medyo maulan nga guys at umaambon na itong time na ito. So hindi pa man niya linakasan pero parang papaulan na nga dyan. Medyo traffic nga tayo kanina guys kaya hindi tayo nakakausad-usad. So kung may traffic dyan sa Pilipinas, same lang din naman dito. So ayan na yung pinakamalaking train station na nadadaanan dito sa may Bangsu. Kahit saan ka pupunta ay may patutunguhan niyang train station pag dyan ka sumakay. And nandito na nga tayo sa may intersection papunta dyan kasi mag-U-turn pa ito. And finally guys ay nakababa na nga tayo. So pupunta na tayo doon kasi walking distance na lang pag nakababa ka doon sa mismong bababahan. So ito na yung mismong harapan papunta doon sa may Ministry of Foreign Affairs. And finally guys, nandito na nga tayo sa may harapan. So mababasa nyo Ministry of Foreign Affairs. So dito nga lahat ng documents na ipapalegalize bago mo maiprocess yung visa mo. So ganito sila ka-stricto dito sa Bangkok. Pero kapag nag-exit ka sa Laos at doon ka kumuha ng Nanbi ay hindi naman kailangan itong mga documents na ito. Pero since nandito tayo sa Bangkok, ang maganda lamang ay hindi na tayo pupunta doon sa Laos o mag-exit ng bansa para mag-process. Dito na lang tayo mag-process ng visa natin na Nanbi pero sobrang dami. Pero since wala naman tayong magagawa at kailangan nating sumunod sa patakaran ay kailangan pa rin nating gawin lahat ng kailangan nila. And then papauwi na nga tayo guys at ito ulit yung sinakyan kong bus. So number 66. And sa mga hindi nakakailam guys ay pang-apat na balik ko na dito sa pagpaprocess ng aking visa dahil nga sa pagkakamali ng date ng effective ng aking work sa aking contract. Pero anyway, natapos na lahat at kailangan na nating tapusin dahil wala na tayong magagawa doon. So pagkatapos naman ng lahat ng ito ay magiging okay na. Go with the flow na lang tayo guys at lalo na wala naman tayo sa sarili nating bansa, hindi tayo pwedeng mag attitude dito. That's all for today at malapit na tayong makarating. Thank you for watching everyone and don't forget to comment, follow and share for more updates. Bye bye.